Maraming motorista at commuter ang naperwisyo nang basain sila ng mga residente ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Nagsori ng lokal na pamahalaan at tiniyak na mananagot ang sinumang nagmalabis ng pista. Nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawid. Pinalibutan at niyugyog ang kotse. Pilit binuksan ng truck sabay saboy ng tubig. Ang jeep namang ito, sinampahan habang tinatalunan. Ganyan ang ilang eksena sa Wata Wata Festival sa San Juan City nitong Lunes. Ang mga tagpong yan viral sa social media at pinuputakti ng mga batikos. Isa sa mga nagtrending ang kuha sa lalaking ito na nakadila pa at tila ng bubuyo habang wina-watergun ang isang rider. Nakilala ng News 5 ang lalaki sa video na si Lexter Castro. Andito na ako, watergun ko, inaantay ka na. Sa kanyang Facebook Live, tila walang pinagsisiyan si Castro sa kanyang naging aksyon. Depensa niya, mas mayayaman pa nga sa'yo, mas mababait pa rito, may pagbasahan pa, alam nila yung tradisyon dito. Kung ikaw taon-taon ka nandito, sana alam mo rin yan. Tradisyon mang maituturing ang basaan tuwing pista ng San Juan, may mga alituntuning inilabas ang lokal na pamahalaan para hindi makapamerwisyo. Una, bawal ang mga tubig na may yelo. Hindi rin pinahihintulutan ang pwersang pagbubukas sa mga pinto ng sasakyan. Pati ang alugin o yugyugin ang mga sasakyan. Dahil sa kaliwat ka ng batikos, nagsorry ang city government ng San Juan. Ang layunin po ng kapistahan ng San Juan ay pagdiwang ang kapistahan ni San Juan Bautista. It is a symbolism of the baptism of Jesus Christ by St. John the Baptist. Ngunit yung mga ganitong mga panggugulo na ginagawa ng ating mga mamamayan, iilan sa ating mga mamamayan, ay sumisira sa imahe at reputasyon ng ating lungsod at ng ating kapistahan. Kaya inuulit ko, hindi ako papayag na masira. Hinimok rin nila ang mga naperwisyo na formal na magreklamo sa kanilang tanggapan. Ipadala lang daw sa kanila ang video at picture para malaman ang pagkakakilanlan ng mga lumabag. Ipapasa raw ito sa San Juan City Police para sa legal na aksyon. Ang mga mapapatunayang lumabag sa ordinansa maaaring magmulta ng aabot sa 5,000 piso o makulong ng hanggang 6 na araw. Kung menor de edad naman, dadalhin siya sa City Social Welfare and Development Office. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynal Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.